Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibu natin na breaking news. Nako po, heto na, nagbaliktaran na Ace Barbers, SP Escudero umamin na sa media. Nako po, VP Sara impeachment update. Ito mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon at komento. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawaya ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kabayan, bago po natin i-play ang video ito, nako eto si Senate President Chis Escudero. Eto pala ang plano nila mga kababayan, no? Eto po. Nako. Just in, yan mga kababayan, kahapon po to February 10, no, 2025. Sabi po ni Escudero, Vice President Sara Duterte's impeachment trial may start after President Ferdinand Marcos Jr.'s SONA in July this year. Nako, Senate President Chis Escudero says. So ito pala ang plano mo, no? Ito pala yung plano mo. Tama po, no? Tama yung hinala ng taong bayan, no? Na itong si Chis Escudero ay hindi dapat pagkatiwalaan. Doon po sa kanyang sinasabing para kasing di ba hindi niya na-accept yung ang tawag diyan, impeachment complaint, yung article of impeachment ng Kamara. Ito pala ang plano niya. Diba? Sabi ko nga last vlog, baka pag kinausap ito ni President Bongbong Marcos Jr. ay bumigay din ito. Aba, hindi pa, wala pang 1 week mga kababayan. Eto na nga, may plano na sila, no? Sinasabi na baka after ng SONA ni President Bongbong Marcos Jr., no? But nako. Eto na nga. So may plano na nga talaga sila, no? After ng SONA. Ano sa palagay niyo mga kababayan, nagkausap na ba? Si Mr. Waiter at si Madam or si President Bongbong Marcos Jr. Kaya ganito na. Biglang cambio, no? Or biglang atras itong si Escudero. No, kasi yung una, napakatapang niya. Hindi nyo kami pwedeng utos-utusan. Parang ganun yung lumalabas sa gusto nyo sabihin sa Kongreso, no? Wag nyo kaming utusan, no? Alam namin ang ginagawa namin. Pero eto ngayon, mga kababayan, mas malinaw pa sa sabaw ng anong hinihigop mong sabaw ngayon, ha? Diba? Eto talaga ang plano nila. After pala ng SONA. Aba, ano kayang mangyayari sa SONA ni President Bongbong Marcos Jr.? Ano kaya ang i-report niya? Sana mabalitaan natin sa SONA ni President Bongbong Marcos Jr. yung pagbebenta nila ng 25 tons of golds, 'di ba? Kasi hindi naman yun masyado inexplain, no? Ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sana ma-explain, no? Ni President Bongbong Marcos Jr. At saka yung sana may update na rin sa 5,500 flood control projects, no? At sana sa darating na SONA may mabalitaan na po tayong mga big ticket project na gagawin nila or ginawa nila, di ba? Kasi parang lubog na lubog, yun lang. Di ba? Lubog na po sa utang ang ating bansa. Wala tayong nakikitang mga project. So sana, no? Sana kailan to? July, no? Ngayong July, malaman po natin, no, kung saan napupunta yung pera ng bayan. Coming from the very own, no? Our very own very own president. Yan mga kababayan, abang-abangan po natin ang magiging SONA
ni President Bongbong Marcos Jr. Kasabay po niyan, after ng SONA, i-impeach nila si Vice President Sara Duterte. Well, malayo pa naman, July, no? O sige, may panahon para mag-prepare. Yung taong bayan. Ako. So mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon dito po sa statement ni Senate President Francis Escudero, mga kababayan, no? Ay wala. Sa akin wala, mga kababayan, talagang bumigay na talaga, no? Ngayon, nako. Well, anyway, mga karibo natin, ito, pakinggan po natin ang video ito at bigyan natin ng reaksyon. Panawagan ng ibang sectors of society o tao, grupo ng mga tao na dapat daw mag-resign na lang si VP Sara Duterte para makaiwas paggastos ng pera ng taong bayan sa impeachment trial. Okay? So, merong post ng Radyo Pilipinas, government radio station ito, at may pahayag si Congressman Ace Barbers tungkol itong panawagan na dapat mag-resign si VP Sara dahil sayang-sayang lang daw ang gastos sa gobyerno o kaban ng bayan sa impeachment. So ako, nabigla ako pagbasa ko itong post ng Radyo Pilipinas na ano ba yan? Ang una kong na tanggap na message, I think 2 days ago, isa kong subscriber, isang pro Duterte, taga Mindanao, sabi niya, "Sir, di ba mas maganda? Pwede ba mag-resign si VP Sara para siguradong makatakbo siya sa 2028?" Ganon ang kanyang tanong. Kasi ang concern niya is baka kung ma-convict si VP Sara sa impeachment, matanggal siya, hindi na siya makatakbo sa 2028. Kaya naisip nitong aking subscriber, baka pwedeng mag-resign na lang, sir, para sigurado makatakbo siya sa 2028. Yun, ganong idea. So ito naman baliktad. Mga anti-Duterte, itong grupo na ito nagsasabi na dapat mag-resign ang VP para hindi sayang ang pera ng taong bayan magastos sa impeachment trial. Okay. So, I don't know kayo, payag ba kayo na mag-resign si VP para lang makatipid ang gobyerno, hindi na wala ng trial na mangyari? Alam nyo, parang wala namang benefits para sa mga DDS yung sinasabi niyo, di ba? Yung mag-resign dahil para makatipid ang gobyerno natin, no? Wag nyo na lang kayang i-impeach, no? Para makatipid ang gobyerno natin, at wag na lang kayong gumawa ng mga Tricom, Quadcom, Comcom dyan, no? Yan ang nakakapag-gastos, no? At wag na rin kayong mamigay ng ayuda kung gusto niyo talagang makatipid ang gobyerno. Kasi ang tao naman, kahit walang ayuda, makakasurvive naman yan, eh. Di ba? Ngayon, gusto niyo ipilit na mag-resign na lang si Vice President Sara Duterte para makatipid ang Pilipinas? Aba, kalokohan niya tayo. Bakit? Ano bang... Sigurado ba kayo na may impeach niyo si Vice President Sara Duterte? Eto na. Naisip ko lang, mga kababayan. So, mag-resign na lang si VP Sara para yung mga namirma, hindi niyo nababayaran. Magastos nga naman yun. Magkano ba ang isang pirma? Kung may bayad man yan, we're not sure. Diba? Pero ganoon talagang kalakaran din sa Pilipinas, eh. Sa bagay, makakatipid talaga ang Pilipinas, no? Kung magre-resign si Vice President Sara Duterte, kasi yung mga namirma, no? Ilan yun? 240 or 215? Hindi makakatanggap yun. Tipid ng Pilipinas, kusang nag-resign, eh. Diba? Huwag nyo mong pinaglulok ang taong bayan. Pag re-resign ninyo nang walang kasalanan, nayutak na. Yung may mga kasalanan tuloy, hindi nyo pinagre-resign, no? Kasi yung walang kasalanan, yun ang gusto nyong mag-resign. Anong utak meron kayo? Igawa-gawa nyo lang naman yung mga na yan, eh. Hindi nyo pa nga napapatunayan kung yung mga articles of impeachment ninyo ay totoo. Diba?
patunayan nyo muna na totoo yan, no? Para man makumbinsi yung taong bayan na maniwala sa inyo. I-comment niyo. So ito, post ng Radyo Pilipinas, ano ang pananaw? Ano ang opinion ni Congressman Ace Barbers dito sa panawagan na dapat mag-resign na lang ang BP? Ito, sabi niya. Well, mahirap naman sabihin natin na mag-resign ang ating Vice Presidente para hindi na tayo gumastos ng salapi. Hindi naman po pwede yun. Wow, maganda. Bigyan natin ng proseso. Bigyan natin ng due process. Karapatan naman din niya bilang Vice Presidente at kahit sino sa atin, karapatan natin na depensahan ang ating sarili sa mga ganitong klase ng mga pagkakataon. Due process. Ito po ay nakasaad sa ating saligang batas at ito po ay karapatan ng bawat Pilipino. So, hindi dapat maging ano yan, parang dahilan lang na pagbitiwin natin sa pwesto, no. At saka, yung desisyon na yan, that's a personal decision. So, yan ang pahayag niya February 7, 2025. So, to me, tama itong opinion, tama itong pahayag ng congressman from Surigao del Norte. Hindi pwede. Ang tanong ko lang is sino kaya, kasi hindi nakalagay dito sa post, sino yung nagmungkahi o anong grupo yung nagmungkahi na mag-resign si BP Sara? Nako, grupo lang din nila yan. Baka nga sa East Barbers pa yan. Diba? Oh. Kasi sa kanya tinanong. Oh. Alam niyo naman po yung strategy ng mga media. Diba? Lalo na po yung mga envelopmental media. No? Magtatanong yan, kunyari, hindi ikaw yung nagbigay ng question. No? Pero galing din pala sa kanya yung question. I'm not saying na galing talaga kay East Barbers. No? What I'm saying, may ganun talagang kalakaran nangyayari, no? Dito sa mga mainstream media na ito, no? Yun yung tinatawag ni Sir Jason sa na envelopmental media. Ano sa tingin nyo? Opinion ko lang ito. Ito yung mga tao na yung matindi ang galit nila kay BP Sara. Ito yung mga tao na gustong-gusto nila mawala na si BP Sara sa political landscape sa ating bansa. Hindi na nag-iisip, imposible itong suggestion nila na mag-resign ang BP Inday Sara. Doon nga sa subscriber ko na nagtanong kung pwede ba mag-resign na lang si BP Sara para sure hindi siya ma-disqualify from running sa 2028. Ang sagot ko sa kanya is, palagay ko hindi magre-resign si BP Sara. Tsaka mga kababayan, pag nag-resign po si Vice President Sara Duterte, no? Para na rin natin sinabing, sige, nakawin nyo na ang buong Pilipinas. Nakawin nyo na. Gusto nyo po ba yun, mga kababayan? Ha? Pag-resignin si Vice President Sara Duterte para wala na, no? Wala na mag-criticize sa kanila. Wala nang kokontra sa anumang gagawin nila. Yun na nga, parang nagdesisyon na tayo, no? Na nakawin nila ang buong Pilipinas. Ang kaban, lahat-lahat. Baka mawala sa atin, no? Hindi po pwede yun, mga kabayan, no? Itong mga nagsasuggest, or itong mga natutulog pang mga loyalista, no? Hindi nyo ba naiisip yun? Ngayon pa nga lang, di ba? Kaliwat kanan na ang ginagawang korupsyon. Paano pa kaya kung wala na silang hindi na sila nag-aalangan? Ngayon pa nga lang, hindi na nag-aalangan. Diba? Paano talaga pag wala na talaga si Vice President? Grabe talaga itong mga ito. Kasi kung mag-resign si BP Sara para lang makatakbo sa 2028, it is an admission of guilt na para bang totoo yung paratang na nakadispalko siya ng confidential funds at lumalabas na kapito ko sa posisyon
lumalabas na gustong-gusto niyang magpresidente. Kaya sige, resign na lang para makatakbo ako sa 2028. Pero malabong mangyari yan. Di ba? Di ba mga kabayan, napakalabong mangyari na magre-resign si Vice President Sara Duterte dahil lang sinabi nyo na mag-resign ka para makatipid ang Pilipinas. Uy, sino kayo? Diyan nga sa mga hearing-hearing niyo sa Tricom, Quadcom, or ano kung pa man yan, no? Hindi niyo sinasabing, uy, stop na tayo kasi, nagastos na. No, hindi na nakakatipid yung ating gobyerno sa ginagawa nating ito. Oh, biruin niyo Tricom, Quadcom, at iba-iba pang mga committee diyan, di ba? Oh. Bakit yan tuloy hindi kayo nakagsasalita na tama na tayo, tama na to. Kasi gastos lang, wala naman tayong nagagawang mga batas. Puro lang tayo dito papogi, ang papangit naman natin. You know what I mean, mga kababayan, di ba? Yang dapat sa mga ito, pinagtatatanggal ng mga ito eh. Hindi, sa totoo lang, wala namang pakinabang ang ordinaryong Pilipino sa ginagawa nila. 3 years na magti 3 years na po. Wala namang pakinabang. Lalo na naghihirap ang Pilipino. Bakit? Ano bang ginawa niyo mga batas para magpahirap sa mga Pilipino? Di ba dapat gumagawa kayo ng batas para maging maganda ang pamumuhay ng bawat isang ordinaryong Pilipino na naninirahan dito sa Pilipinas? Maging mga nasa labas. Hindi yung gagawa kayo ng mga batas na wala namang kinalaman. I mean, may kinalaman pero it's very far, no? It's very, very far from the reality na kinaharap ng mga problema ng mga ordinaryong Pilipino. Sa bagay, kasi kayo, hindi kayo mga ordinaryo. No? Eh, hindi nyo talaga ma-experience, no? Hindi nyo ma-experience yung mga na-experience ng mga tulad naming mga ordinaryong Pilipino. Yung iba nga, hindi na nakatira dito eh. Nasa ibang planeta na. Diba? Tulad ni Gadon, nasa ibang planeta na. Si Barbers, minsan nasa ibang planeta din to pag nagbibigay ng statement eh. Diba? Lalo na si Kim Bulok. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video nito? I-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.